Ayun, expect natin na marami pong wala. Pero, actually, nung pagdating ko sa bahay, ang dami kong singaw. Tapos parang may sinat din ako. Pero sabi ko, ha? Oo, may matindi doon sa India. Okay? So, but kahit po ganon, sabi nung aawitin natin, we have come into this house, gathered in His name, to worship Him, di ba? Kaya tayo nagpunta dito para papurihan ang ating Panginoon. At sabi dun sa aawitin natin, let's forget about ourselves, concentrate on Him, and worship Him. Sige nga po, try po natin. Tayo po saglit ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Bagamat karamihan po sa amin ay pagod, talagang galing sa trabaho or galing sa eskwelahan. Or marami rin pong ginagawa sa bahay, pero Lord, nakikita mo po ang bawat isa sa amin naririto ngayong gabi. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na nawa ay pakalinisin mo po yung aming mga puso't isipan. Maging karapat-dapat po kami sa amin pong pagsamba sa iyo. Lahat po ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod para sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So meron po tayo diyang mga songbook, ay song sheet. Actually, para sa mga luma na, sobrang luma na talaga to. Pero para sa mga bago at ngayon palang makakarinig, bago sa pandinig nyo to. Amen po ba? Ganun ba? Naririnig nyo po ba? Gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. So, ganun lang po yung tono nun. Naalala niyo po? May nakaalala ba nung kanta? Parang. Sige po, tuloy natin. Forget about ourselves, magnify the Lord and worship Him. Let's forget about ourselves, concentrate on Him and worship Him. Let's forget about ourselves, concentrate on Him and worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Sabi po, let us lift our holy hands, magnify His name, and worship Him. Ngayong gabi po, mag-concentrate tayo sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Let's forget about ourselves, concentrate on Him and worship Him. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. So, sabi po, let's forget about ourselves, concentrate on Him, and worship Him. Magnify the Lord and worship Him. Jesus Christ the Lord. Amen. So, ngayon po, tayo ay patuloy na umawit. Siguro naman po ay alam po natin yung verse sa Bible na as the deer panteth for the water. Ganun po ba tayo? Natuwa ako kasi
Noon pong nag-testify ako nung pong Christmas, nung holiday season na wala po tayong prayer meeting, parang ano tawag dito, parang gustong-gusto nung sarili ko na magpunta dito, magpanalanginan, magkakasama tayo, ganon. Then, narinig ko kay Sister Jenny, siya rin pala, ganon din siya. Yung parang merong longing doon sa puso natin na gusto natin laging makamit ang Panginoon. Yung gusto natin laging makamit yung bawat isa, magpanalanginan, mag-encourage sa isa't isa. So, sabi po doon sa Psalms, "As the deer panteth for the water, so my soul longs after thee." Ganun po ba tayo? As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Once again. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee.
po yung ninanais ng puso namin. Ikaw po yung ninanais namin at alam namin, nakapiling namin ngayong gabi. Lord, nakikita mo po yung puso ng bawat isa sa amin. Alam mo po yung hunger, and you will feel this hunger, Lord, na meron sa puso namin. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, kung meron pong nais na magbalik ng kapurihan sa Panginoon, kasi kailangan po pinapupurihan natin ang Panginoon dahil karapat-dapat po ba siyang papurihan? Amen. Sige po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa talagang binibigay niyang kalakasan sa akin. Kaya itong na to, tuwing prayer meeting, basta ang Panginoon ay nagbibigay sa akin ng kalakasan para makalakad ako, talagang kailangan dadalo ako sa mga gawain na ganito dahil habang may lakas ka, makakapagpuri ka sa Panginoon. Kailangan talaga dadalo ka ng dadalo sa gawain sa Panginoon dahil talagang ayan ang kalakasan natin, yung gawain na to, yung mga prayer meeting, yung araw ng linggo. Kaya talagang nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Nagtitigi po ako kay Lord dahil natapos ko po ng maayos yung NK po. Kasi po purpose po nun is para yun sa po namin, yun sa may college po na maayos po yung strand. Pero yung simula po nun humingi po ako ng guide kay Lord para magawa ko po ng maayos. Kasi wala naman po imposible kay Lord. Hello. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi simula po nung nagkagulo-gulo kami ng pamilya last year. Thank you Lord kasi sa panahon na to, ang saya ko kasi ewan ko lang kung mayroong may lihim. Pero at yung puro peace yung kalooban ko kasi yung kapatid ko talagang, hindi sa favorite ko kasi talaga sa lahat ng kapatid ko, si Sheila, saka si Junjun. Ayan. Kumbaga, hindi naman, kasi sila yung mga bata na alam ko na dapat kong alagaan. Kasi si Cheche dati, saka mga strong ang personality niyan. Kumbaga parang ito yung mga kapatid ko na bata pa, talagang inanuhan ko na talaga sila. Pero nagkawatak-watak kami, pero to God be the glory kasi simula sa tiyahin ko, sa hipag ko, sa mga pamangkin ko, okay na po. Ang sarap sa pakiramdam. Tapos may siguro, minsan may mga kapatiran na nakaka-offend. Pero hindi naman nila sinasadya, ako po yung may kasalanan. Ala akong nararamdamang sa kalooban ko. Bahala po kayo, isip kayo, pero ako yung nakakaramdam. Sabihin, ang gaan ng kalooban ko, wala akong negative thinking or thoughts about sa mga taong nakapaligid sa akin, lalo na dito sa church. At kahit po sa mga kapatiran natin na nasa ibang church na, maliban dun sa alam nyo na, hindi ko na po maaawan yun, di ba? Ako po wala akong negative na sa kanila. Kung sila po, hindi ko na po abot yung nila. Sila na po yung mananagot ng bagay ng sa Lord. Pero sa aking pong pakiramdam, wala po akong sa kanila. Basta pinagpapasa Diyos ko lang din po yun. At sobrang thank you po sa Lord kasi yung tiyahin ko dito sa tapat na napakatagal kong naging hindi pero ngayon okay na siya. Okay na siya, okay na kami.
Okay din po ang nanay ko. Na inaakala namin bibigay nung nakaraan. Pero mas ano siya ngayon, mas okay siya ngayon. Nakakausap na namin siya kahit na yung gano'n yung sitwasyon niya. Nay, kumusta ka na? Mabuti. Yung ganyang sitwasyon mo, mabuti. Salamat sa Lord. Kasi di ba sa kapila nung ganong bedridden siya, tapos nahihirapan siya. Alam mo, makikita mong ganon. Pero to God be the glory kasi mabuti lagi yung nasa bukang bibig niya. Salamat din po sa Lord sa buhay ng mga taong, especially mga kapatiran. Hindi ko nababanggitin, alam niyo na kung sino kayo. Salamat kasi pinaramdam niyo sa nanay ko na kahit wala na siya dito, love niyo pa rin siya. Yun po yun. Kaya to God be the glory and Lord po ang magpala sa bawat isa. Pinalik mo na sa akin. Hello, hello. Ano po yung gagawin ko dito? Sabi po sa kawikaan, biro lamang. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi in every day of our life is mayroon siyang panibagong aral na itinuturo po. And I do believe it is more on to correct everything in our life. Kasi that's also my prayer. The Lord correct everything in my life, and I humbly ask for more of you. So I'm so thankful of that kasi si Lord patuloy na kinokorek yung buhay ko, patuloy na itinatama, and ayun. And also I'm so thankful kasi life continues na may panibagong blessing araw-araw. Nagpapatuloy ang buhay na may panibagong blessing araw-araw. And yun lang, yung gumigising ako, humihinga ako. I'm so thankful about it kasi may plano pa si Lord at kailangan nating sumunod at pag-obey sa naisin niya. Ayun po, purihin ng Panginoon. Siya'y dakila at tapat. Request ka nila ngayong bihira ka makita testimony time. Naipon na yan, malamang. Good evening po sa bawat isa. Nakalimutan ko nga po na prayer meeting eh. Tapos pinaalala lang po sa akin ng asawa ko. So, ayun po. Pangit po eh. Mukhang sisiw. Ayun po. Praise God kasi nga po, ayun. Nakalimot man ako pero nandito kami ngayon. Makakapakinig, makapag praise and worship sa ating Panginoon. Tapos na po ba? Ay, tapos na. Late pala. So, ayun po. Sa trabaho po, ayun, pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi kahit na araw-araw, late na rin ako umuwi. Hindi ako nagkakasakit. Though, meron ako nararamdaman pero hindi siya naging hadlang para magawa ko ng tama yung trabaho ko. Binibigyan ako ng Lord ng lakas para mapagtrabaho, para kumita ng pera. So, ayun. Praise God. Thank you, Lord. Sige po, magandang gabi po sa bawat isa. Ako na naman po yung makikita nyo dito. Kasi bago ako umuwi, siguro mga 3:30, nag-chat sa akin si Sister Belen. Siya po dapat yung mag-exhort ngayon, pero pakisama po natin sa prayer natin mamaya sa ating pong pananalangin kasi may sakit daw po yung anak niya, 325. So, supposedly siya po yung mag-exhort, pero since may sakit po yung, yung apo niya na bata, kinukumbulsyon daw yung kapag may lagnat, so hindi niya po maiwanan. Kaya,
Kahit kanina, sabi ko nga, parang may lagnat din ako eh. pero awa ng Diyos, ngayon wala na, hindi na ako mainit. Kanina kasi, bago ko umuwi, mainit ako, tapos sakit na lalamunan ko, ang dami kong masakit, ang dami masakit sa katawan ko. Pero in Jesus' name, sabi ko, yung gawain ng Panginoon, talagang yung discipleship natin is more about, ano tawag dito? Spiritual warfare. So, every moment talaga ng ano natin, merong spiritual battle na nagaganap. So, kung iindahin ko yung nararamdaman ko, teka, may mga ginawa na yung kaaway to prevent para makapag, dito. So, kailangan ay matuloy yung gawain ng Panginoon, di ba? And I thank the Lord kasi alam ko na sa Kanya nanggaling yung salita at magiging kalakasan po ito ng bawat isa sa atin. So, tayo po ay saglit na yumukot manalangin. Father God, salamat po muli. Nandito po kami at muling dumudulog sa iyo. Lord, kausapin mo po yung bawat isa sa amin through your word. Ikaw po yung magpalakas. Ikaw po yung tibay ng aming mga pananampalataya sa iyo. Ikaw yung magbigay nung desire talaga na lagi kang makausap through prayer. Pinagpapasalamat ka po namin ngayon pa lamang sapagkat alam namin na ikaw po yung laging nagpapaalala sa amin, Panginoon, kapag kami po ay nanghihina, kapag kami po ay nanlulupaypay. And we thank you, Lord. Bless this place. Cover this place with your most precious blood, Panginoon. Let your Holy Spirit move in this place. Lahat po ng mga tumatayo dito sa likod ng pulpito, lahat ng mga anak mo na ginagamit mo ay lagi mo pong proteksyonan ng banal mong Espiritu. Ito po ay amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So kung may Bible po kayo, makibukas po kayo sa akin sa Psalms 40. Awit 40, verses 1 to 3. Sabi ko kanina kay Faith, baka gusto mo ikaw naman mag-song lead kasi parang feeling ko wala akong boses eh. Ayun na nga, nawawala nga. Pero salamat sa Panginoon. Bali, didiretso na po natin hanggang sa verse 5. And hayaan niyo po munang basahin ko to sa English, no? Sabi, Psalms 40 verses 1 to 3. I waited patiently to the Lord, and He inclined to me, and He heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon the rock. Parang kanta yun, and now I know. And established my steps. He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. Sa Tagalog, aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon, at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon, mula sa balahong malagkit, at itinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato at itinatag ang aking mga paglakad. At siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid bagay pagpuri sa aming Diyos. Marami ang mga kakakita at mga tatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon at hindi iginagalang ang palalo, ni ang mga naliligaw man sa pagsunod sa mga kabulaanan. 5. Marami, O Panginoon kong Diyos, ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa.
at ang iyong mga pag-iisip sa amin. Hindi malalagay na maayos sa harap mo kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila. Sila'y higit kaysa mabibilang. Yun daw pong prayer, minsan, meron siyang kapatid or pinsan. Ano po yun? Ano po? Wait. Paghihintay. Like dito po sa verse 1, sabi sa English, I waited patiently. Ang ganda nung version nung sa English eh. I waited patiently for the Lord. Aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon. Minsan kasi nandito pa po kami sa Book of Psalms, pag nadadaanan namin to, lagi naming naaalala tatay. Ano tay? Kasi si tatay, mainipin. Mainipin ka pa ba tay? So, ang sabi pala dito sa Bible, kailangan daw po matuto tayong mainip, matuto tayong maghintay. Minsan, doon po sa chapter 37, 38, 39, nananalangin din po si David. But there are times sa buhay niya na parang wala pa yung answer niya. Dumating nga siya yung point, 'di ba, na talagang nagtago na lang siya sa isang kuweba kasi parang lahat ng tao gusto siyang patayin. 'Di ba? Parang kasi si Saul gusto siyang ipapatay. So parang ipinahahanap siya sa lahat ng tao para patayin siya. So nananalangin din siya doon. Pero kahit paano, merong fear sa puso niya. 'Di ba? Gaano kaya katagal siya doon sa kuweba ng Adulam na tinatawag, kung aware po kayo? Doon po sa kuweba na yun kasi, nagkaroon po siya ng ibang mga kasama doon. Sino ba yung mga pumupunta doon? And later on, naging mga kasama po niya sa army, naging sundalo niya. Ang mga pumupunta po doon sa kuweba na pinanggagalingan niya na yun, ng kuweba ng Adulam, mga depressed, mga tao na hinahabol ng mga naniningil, kaya nagtatago, nagpupunta doon sa kuweba, 'di ba? So, minsan parang ang tagal-tagal ng prayer. Parang ang tagal-tagal nung sagot sa prayer. Pero ano sabi sa atin dito sa verse 1? Aking hinintay na may pagtitiis. Marahil meron po tayong mga pinagpe-pray. Tagal na nating pinagpe-pray. Pero hanggang ngayon, parang wala pa rin, 'di ba? So, sabi po sa atin ni Lord dito sa verse 1, maghintay daw po tayo ng may pagtitiis. Maalala ko po, nung nag-start po itong church natin, bali pa po mag-a-anniversary na tayo, no? Hindi po namin na-expect na makakarating po tayo dito, 'di ba? Kasi out of sa ilalim nga ng puno, doon tayo nag-start na magkaroon ng gawain. Then later on, nangupahan tayo. At ipinanalangin natin na magkaroon ng lupa na gano'n. Habang nagpe-pray, parang mangyayari kaya? Saan kaya yung bibigay sa atin ni Lord? Yung minsan siguro kahit paano may mag-iisip na bibigay kaya sa atin ni Lord itong lupa na to na pinagpe-pray natin, ganyan. 'Di ba? Minsan may mga ganun na ang tagal-tagal, ilang taon na yung church nung mabili tong lupa, Bet? Nasa mga 20s na ba? Nasa mga 20 years na? So, yung pong 20 years na yon, ay maikli po ba yon? Paano po kung huminto na tayo, lagi na lang tayo nagbabayad ng renta, tigilan na lang natin? 'Di ba? So maaaring wala na po ito ngayon. Pero ang sabi, 'di ba, maghintay ng may pagtitiis. 30 years, 'di ba? So sa ating pong paghihintay, meron daw pong blessing yung paghihintay. Sabi dito sa English, ang ganda po nung version dito sa English, sabi,
I waited patiently for the Lord, and He inclined to me. Pag sinabing inclined, ano ibig sabihin nun? Parang magkatabi kayo, parang, ano yung sinasabi mo? Di ba? Parang ganun eh. Parang humilig, pinakinggan niya kung ano talaga yung, binigyan niya talaga ng importansya, yung panalangin ni David sa ating Panginoon. And He inclined to me. Sabi sa English, kanyang pinakinggan. So minsan, iniisip natin, ang tagal-tagal naman ng prayer, ang tagal-tagal naman bago matapos itong ating pinagdadaanan na to. Ang daming mga nangyayari, ang daming posibleng gumawa ng mga kalokohan. But ang tanong po, tayo ba ay matyagang naghihintay? And yung object ng ating paghihintay, sino ba yun? Ano ba yun? Tao lang ba siya? Hindi ba niya kayang ibigay yung para sa mga anak niya? 'Di ba? Ganun ka makapangyarihan yung ating Panginoon eh. Sabi, and He inclined to me and heard my cry. Kaya may verse sa Psalms, yun daw pong ating mga luha ay iniipon ng Lord, nilalagay niya sa mga bote. So yung mga dalangin natin, yung mga pagluha natin, gaano man katagal yan, hindi po nawawala ng kabuluhan yan sa Panginoon. Nakatago yan, nakaipon yan. At marahil, meron lang siyang gustong makita sa atin during the time na tayo ay naghihintay nung panalangin natin. Lagi ko pong sinasample yung kapag nagde-devotion kasi kami ng mga tatay, nila nanay, paggabi. Kasi ang kagusto-gustuhan ng tatay is magkaroon ng tay. Ano yung ultimate na pangarap nyo? Magkaroon ng yung cake na kotse. Cake na kotse, okay na yon. Gusto raw niya, magkaroon pa ng sasakyan. Ganyan. Sabi namin, teka, posibleng ibigay ng Lord sa iyo yan kasi para daw magamit niya sa pagtatrabaho, para daw pa siya ng mga tao, makapaghatid. Ganyan sabi namin. Ngayon yung technology, ang dami ng mga lugar na dating alam mo, ngayon di mo na alam. Ang dami nang nagbago. So sabi namin, unang-una, para ibigay sa'yo ng Lord yan, mag-aral ka mo ng mag-ways. Kasi iba di ba, Tom? Yung mga alam dati ng mga matatanda, ngayon di na nila alam yan eh. At marami ng pasikot-sikot. At nakakatuwa nga yung mga kabataan ngayon kasi first time nila, pero nakukuha nila because of the ways. Yung ganyan, nakukuha nila. Tapos sabi ko, bago mo matutuhan yung ways, kailangan matuto ka munang mag-aral nung Android. Ayaw nga niya pag-aralan. Sabi namin, paano bibigay ng Lord sa'yo yan? 'Di ba? Kailangan pag-aralan mo muna yon para makita ni Lord at ibigay sa'yo yun. 'Di ba? Minsan ganun din po tayo, nananalangin tayo, may hinihingi tayo, pero siguro sabi ng Lord, teka, parang hindi pa para sa'yo yan eh. Baka pag binigay ko sa'yo yan, mapalayo ka sa akin. Gaano karami na po na, sa panahon po ngayon, dati, nung kabataan namin, kadalasan po ang nagpapahiwalay sa tao, sa kabataan or sa tao, sa church, hirap. Kahirapan ng buhay. Di makapunta sa church kasi walang pamasahe, kasi walang pagkain. Ngayon po, especially sa mga kabataan, trabaho, at kung ano-ano pa. Yan po ang taktika ng kaaway ngayon. Para mawalan na ng oras yung mga tao or mawalan na ng oras yung mga kabataan or sino pa man para sa Panginoon. Are we guilty of that? Sana po hindi, no? Okay. So, maghintay. Marami tayong ipinapanalangin, whether it's personal or para sa church, kailangan daw po tayong maghintay. Meron daw pong mga benepisyo ang matyagang paghihintay. Okay?
tingnan po natin yung mga benepisyo. Una, sabi dito, He brought me up out of the horrible pit, out of the miry clay. Okay, miry clay. Yung inaawit natin, di ba? Sa verse 2, isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon. Mula sa balahong malagkit at itinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato at itinatag ang aking mga paglakad. Yun pong buhay ni Joseph nung kabataan niya. Masarap ba yung naging buhay ni Joseph the Dreamer? Imagine, kabataan niya. Mahal na mahal niya yung tatay niya, mahal na mahal niya yung pamilya niya. Pero saan siya napunta? Una, itinapon siya, di ba, sa pit. Ano tawag dito? Tinapon siya sa isang hukay hanggang sa nabili siya at nadala siya sa Egypt. Gaano kahirap yun? Parang kung ordinaryong tao yun, parang bakit pinabayaan ako ng Diyos? Mahal na mahal ko yung magulang ko, mahal na mahal ko yung pamilya ko, bakit pinabayaan niya ako na mapunta ako dito? 'Di ba? Pero nagreklamo ba si Joseph? Gaano katagal yung pinaghintay niya until nalaman niya na may purpose pala ang Diyos sa kanya? And si Job, gaano kahirap yung pinagdaanan niya? Lahat nawala sa kanya, 'di ba? Yung kayamanan niya, yung mga anak niya, pamilya niya, lahat nawala sa kanya. Gaano katagal bago na ibalik yun? 'Di ba? Pero kahit na ganun yung nangyari, katulad po nung verse 2, sabi doon, isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon. Parang isang balon po siya eh. Parang isang pit. Pag sinabi raw pong pit sa Bible, nagsisignify daw po ito ng danger. Or ano sa Tagalog yung danger? Merong something na panganib. Ganyan. Pero, iaahon at iaahon pala tayo ng Panginoon. At nakita naman natin, yung iniinahon ng Panginoon si Job, doon sa nangyari sa kanyang ganun. Ang sabi po, naibalik more than yung mga yaman niya. At ang sabi po ng Book of Job, yung mga anak niya, pinakamagaganda. Walang ipinanganak ganun kagaganda doon sa mga naging anak niya uli. So, ganun pala ang Panginoon, no? Minsan, tinitingnan lang niya tayo, maghihintay ba tong anak ko? O maiinip? Kailangan matuto tayong maghintay sa Panginoon. Next, sabi sa verse 2, at itinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato at itinatag ang aking mga paglakad. Matatag na bato. Sino yun? Yung ating Panginoon. Yung faith, instead na bumagsak, mas lalong naging matibay, mas lalong tumatag yung pananampalataya. Nung tao na yun, na natutong maghintay. Okay, so maghintay daw po. Rock is a place of strength and safety. And, pangatlo, verse 3, at siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid bagay pagpuri sa aming Diyos. Marami ang mga kakakita at mga tatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Yung, naranasan nyo na ba yung merong kayong hinihintay na parang hindi na mangyayari o parang hindi na ibibigay sa inyo, tapos biglang dumating? Di ba halos maglulumundag ka, halos siguro mapasayaw ka, halos mapasigaw ka? Ganun. Yung habang mas matagal na hinihintay, kapag dumating yung bagay na yun na hinihintay mo, talagang grabe yung pagpupuri. And ano po yung mangyayari? Makikita ng lahat. Hindi lang ikaw na naghihintay yung mabe-bless. Even yung mga tao sa paligid mo na nakita kung paano ka naghintay, kung paano ka nanalangin, even yung mga tao na yon, magagalak sila. And yung faith nila sa Panginoon, totoo pala.
na sumasagot ang Diyos. Amen po ba? Naparangalan ang pangalan ng ating Panginoon. So, at magsisitiwala, marami ang makakakita at mga tatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Sabi sa verse 4, mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon. Nandito po tayo ngayon, mananalangin tayo. Nagtitiwala po ba tayo na yung mga idadalangin natin na ayon sa kalooban ng Diyos ay magaganap? Gagawin niya? Yan po yung gusto ng Diyos kasi na makita sa atin yung faith natin. Mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon at hindi iginagalang ang palalo, ni ang mga naliligaw man sa pagsunod sa kabulaanan. Then verse 5, marami o Panginoon kong Diyos ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa. Kung babalikan po natin yung buhay natin, kayo, personal, ako, personal, marami na po bang mga bagay na kagilagilalas ang Diyos na ginawa sa atin? Yung bang tipo na parang imposible, pero naging posible. Kasi 'di ba, yung Diyos natin is a personal God. Meron kaming personal na relasyon ng Diyos. Kayo, meron din kayong kanya-kanyang personal na dealing sa Lord or personal na relasyon sa Diyos. Nararanasan po ba natin ang Panginoon? Or naririnig lang natin? 'Di ba? Kaya nga po maganda yung merong testimony na ipagsisigawan natin yung pangalan ng Panginoon, yung kagilagilalas na mga bagay na ginawa niya. Kahit sa maliliit na bagay or whether it's maliit or malaking bagay, napapapurihan ng Panginoon. 'Di ba? At ang iyong mga pag-iisip sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila. Sila'y higit kaysa mabibilang. Ayun, 'di ba? Nakita naman natin yung mga nag-testimony kanina. Halos hindi na nila maalala sa dami nung dapat ipagpatotoo. Pero minsan ako, pagpupunta ako dito, Lord, ano ba yung gusto mo na sabihin ko? Ano yung something talaga na nangyari sa akin very recent na ginawa mo na gusto kong i-share din dun sa mga kapatiran, 'di ba? Kasi nagiging blessing 'to eh. 'Di ba? Yung kapag meron pong nag-testimony dito tapos nalaman natin na nag-agaw buhay siya o whatever yung nangyari, tapos ang Panginoon nakita natin na tinulungan siya, iningatan siya, 'di ba? Napakagandang patotoo, napakagandang testimony yon ng kabutihan ng Panginoon na hanggang ngayon kumikilos siya. Hanggang ngayon, pinoprotektahan niya yung mga anak niya. Amen po ba? Okay. So, tayo po ay mananalangin. Maaaring ang sagot ng Lord do sa ibang prayer natin. O, sige, agad-agad bibigay ko sa iyo yan. Pero maaaring meron tayong mga prayer na titingnan mo na kita kung karapat-dapat ko na ba kayong bigyan nito. Titingnan ko muna kung na-develop na ba yung pananampalataya niyo sa akin. Yung bang sa akin lang kayo nagbigay ng tiwala. Kasi kung sa Diyos tayo nagbigay ng tiwala, kanino ang kapurihan? Sa Diyos. Minsan, yung hindi pa natin na-receive na prayer, maaaring may itinuturo po sa atin si Lord. So, tanungin natin siya, Lord, ano po ba yung nais mo? Ano po ba yung gusto mo na mangyari pa sa aking buhay? Tulungan mo po ako, ituro mo sa akin kung ano po yung kalooban mo. Diba po? So, let us pray. Father God, we thank you po sa gabing ito. Thank you for reminding us, Lord, na sa aming pong pananalangin, may itinuturo ka rin po. You're still molding us. Iminumold mo pa rin po yung faith namin, Panginoon. And
kapag dumating na yung matagal naming hinihintay, isang awit ng pagpupuri, isang hiyaw ng may katagumpayan, yung ibibigay namin sa'yo. At makikita ng lahat ng tao na ikaw na aming Diyos ay buhay. Ikaw na aming Diyos ay sumasagot sa aming mga panalangin. Maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po sa pag-aaruga mo sa bawat isa. Salamat po. Dami po naming inasikaso sa buong maghapon. Mga nagtrabaho, nag-aral, hapo at pagod po yung aming mga katawan. Yung iba pa nga, Panginoon, merong mga nararamdaman. Pero Lord, sa iyo po kami nagtitiwala. Ikaw po yung mag-aayos ng aming mga katawan. Ikaw po yung patuloy na magpapalakas sa amin. Kung meron man po dito, Panginoon, na meron pong mga anumang karamdaman, kasakitan, Panginoon, pinagtitiwala po namin sa iyo. Sapagkat ikaw po yung Diyos namin, ikaw po yung Jehovah Rapha, na kumikilos at humihipo ng aming mga katawan. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo yung mga kapatid namin na maaaring hindi namin kasama dahil meron po silang karamdaman or meron po silang mga kasambahay, just like si apo ni Sister Belena, si Atina. Panginoon, pakihipo mo naman po yung katawan ng batang ito. Lord, patuloy ka pong kumilos sa buhay niya, sa buhay ng pamilya nila. And even sila Brother Arn at kung sino man sa mga kapatira namin na si Christian, na hindi rin po maganda yung pakiramdam sa mga oras na to. Panginoon, hipuin mo po sila. We even pray for Nanay Feli and Ninang Lorna. Panginoon, hipuin mo po sila. Yakapin mo sila, Panginoon. Maging ang kanilang mga pamilya, lahat ng pangangailangan. Tinudulog po namin sa iyo, Panginoon. Makapangyarihang Diyos. Nakikita mo rin po yung ibang mga katandaan namin na may mga karamdaman. Even mga bata, kabataan, young adult. Lord, minister to them, Lord, please. Protect us, Lord. Yung protection mo po, Panginoon, yung yakap mong lagi, yun po yung ninanais namin. Ipadama mo po sa bawat isa. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Lahat pong ito ay amin dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. And may we ask Sister Jenny para ipag-pray po yung ating church, yung pong mga concern ng ating church.